Pansamantalang sinuspinde ng LTFRB ang operasyon ng mga bus ng Don Mariano Transit kasunod ng nangyaring aksidente. Sa ilalim din daw sa drug test at road safety seminar ang mga driver nito. Susuriin naman ng Toll Regulatory Board ang maintenance sa Skyway kung saan nahulog ang bus. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, gaya nga ng nasabi mo ay sinailalim na nga sa 30-day preventive suspension ang buong fleet na hawak ng Don Mariano Transit matapos ang malagim na aksidente kaninang umaga sa Skyway. Sa kapabayaan ng nasa likod ng manibela, sa di inaasahang diferensya sa makina o sa maling kondisyon ang dinaanang kalsada, di man ito inaasahan, maraming piraso ang pwedeng tingnan sa isang aksidente. Sa kaso ng nahulog na bus sa Skyway kaninang umaga, hindi pa malinaw sa mga otoridad kung ano ang naging sanhi nito. Pero ngayon pa lang, pansamantala ng sinuspende ng LTFRB ang operator ng nadisgrasyang sasakyan. We have issued a preventive suspension that will be good for 30 days and that is effective immediately today. Sakop ng preventive suspension ng 78 bus ng Don Mariano Transit. Susuriin din ang roadworthiness ng kanilang bus habang sasailalim naman sa mandatory drug test at road safety seminar ang mga driver. Sa darating na Enero, haharap naman ang operator ng Don Mariano Transit sa isang hearing ng LTFRB. Tinanggap na isang opisyal ng Don Mariano ang preventive suspension order pero hindi na siya nagpa-interview sa media. Bago nito, hininga namin sila ng pahayag pero hindi kami pinapasok sa kanilang garahe sa Novaliches. Ayon pa sa LTFRB, tatanggap ng 75,000 pesos sa mga pamilya ng mga nasawi batay sa insurance scheme ng Board's Passenger Accident Insurance Program. 15,000 pesos naman para sa mga sugatan. Di pa kasama dyan ang medical expenses nila na dapat sagutin din ng operator. Ayon sa LTFRB, nasa 7 aksidente na raw ang ginasangkutan ng Don Mariano Transit mula 2010. Ito po ay magiging batayan natin doon sa magiging final decision na ipapataw po natin yung frequency ng mga offenses niya dati at gravity ng mga offenses dati ng kumpanya. Bukod sa posibleng pagkukulang ng operator at driver ng bus, sinisiyasat din ang kaligtasan ng Skyway. Dati na rin kasing may na-aksidente rito. Kabilang dyan ang pampasaherong bus na ito na nahulog noong July 2011. 3 ang nasawi sa aksidente. Ayon sa Highway Patrol Group na nangunguna sa investigasyon, posibleng irekomenda sa LTO at Skyway na wag nang padaanin ng mga pampasaherong bus sa elevated portion ng Skyway. Definitely, mababawasan yung mga ganitong insidente, yung nahuhulog. Sa palagay namin, mababawasan yung insidente ng mga ganyan kung doon na lang talaga sila dadaan sa ilalim. Susuriin naman ng Toll Regulatory Board ang maintenance sa kalsada kung saan nahulog ang bus ng Don Mariano. Tinignan namin yung angulo siyempre ng ng road safety. At isa dun sa pumapasok sa namin, responsibility, re-revisit po natin yung design kung meron pong problema. So tinitrace po natin yung nito, yung history ng kalsada, pati yung pag-maintain. Jessica, ulitin lang natin yung naunang sinabi sa atin ng LTFRB kanina, kaugnay ng preventive suspension sa fleet ng Don Mariano Transit. Hindi pa ito yung tunay na masasabing penalty o parusa dun sa operator nitong bus company. Ito ay bahagi lang ng kanilang standard operating procedure. Ang tunay na parusa aalamin pa sa pamagitan ng isang hearing. Yan ay bahagi na rin ng pag-maintain ng due process at para na rin maprotektahan ang property rights ng Don Mariano Transit. Jessica. Okay, Dano, naintindihan natin, okay yan, titignan lahat ng posibleng anggulo, yung engineering structure ng kalsada, yung weather condition, etc., magseseminar, etc., etc. Pero dapat din tignan, ano ba ang work schedule kasi nitong mga driver at conductor ng bus? Kasi naintindihan natin, ngayon Pasko, daming pasahero, siguro taking advantage yung mga bus operator na kasi malaking kita at saka magandang serbisyo rin yan sa publiko dahil ngayon ang shopping rush, Christmas rush. Kaya lang kung 5 hours lang ang tulog ng mga yan tapos buong maghapon na namamasada, napakahirap nun. Tama ka dyan, Jessica. Isa yan sa mga considerations, isa yan sa mga kasama sa mga sisilipin ng LTFRB sa kanilang investigasyon dito sa buong pangyayari. Hindi lang doon sa mismong aksidente, kundi na rin sa mismong profile na rin ng bus company. Itong ang Don Mariano Transit.
isa yan doon sa kanilang tinitignan. Although sinabi rin naman nila sa atin no, na hindi naman na umuubra yung by on commission basis ng mga bus driver, tinitingnan din nila na bilang bahagi ng kanilang mga pinag-aaralan na proposal kasi merong ibang mga driver na hindi naman daw regular ang employment. So isa daw sa mga pinag-aaralan nila yung paghalimbawa lumipat yung driver mula sa isang bus company sa iba pang bus company, magkaroon ng centralized na database, yung LTFRB, hiwalay pa ito doon sa database ng LTO para ma-check din nila kung merong history ng apprehensions itong mga bus driver. At isa rin daw sa mga titingnan nila, yung nabanggit mo nga Jessica, yung work schedule na sana panatilihin na medyo spaced out, mas malaki yung space ng yung mismong trabaho at yung pahinga, Jessica. Okay, kasi hindi reasonable no, na 5 oras lang ang pahinga ng mga driver at konduktor ng bus. Lalo na sa mga panahong ganito, no, napaka-traffic, pag hindi aircon yung bus, ang init-init, etc. Oh, Jessica, yan nga yung yan nga yung isa sa mga gusto natin sanang itanong dun sa mga opisyal ng Don Mariano Transit sa Kasawiang Palad. Hanggang sa mga oras na ito, hinihintay pa rin natin sila no, na mabigyan tayo ng pagkakataon na makapanayam sila at mahingi ang kanilang pahayag. Pero generally, yan ang isa sa mga dinidiscourage nga ng LTFRB dun sa mga bus company. Although it's very tempting na kung halimbawa you take an extra duty, no, magdo-double duty ka o magte-triple duty ka, of course you'll get paid double or triple depende sa kung ilang duty yung kukunin mo. Ang peligro naman dyan, syempre yung baka hindi mo naman magampanan ng maayos yung responsibilidad mo na masiguro na ligtas at convenient mong maihahatid yung mga pasahero na if you look at it, no, from the long and short of it, yun naman talaga ang essence ng prangkisa na ibinibigay ng LTFRB sa mga bus company at nililinaw nila na yun ay isang pribilehyo na maaari nilang tanggalin o i-revoke sa sandaling makita nila na hindi na nagagampanan ng maayos ang isang operator, hindi lang bus company, kundi pati na rin ang ibang modes of public transportation, ang kanilang fundamental responsibility na masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.